Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential candidate Francisco Isko Moreno Dumagoso believes that although he didn't get a crucial endorsement from an influential political party, the fight is still not over. The local chief executive believes what's more important now is to continue with their groundwork in the hope of getting the nod of the electorate. Good for him. This was the reaction of presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso on the Cusi faction of PDP Laban endorsing former Senator Bongbong Marcos. Dumagoso also said he is not threatened but admits his fight will be harder. This is why the mayor will continue to try to reach as many places and people as possible. Maswerte si dating Senador Ferdinand Marcos. Talagang anak pinagpala siya. No, napakabuenas niya, no? With all the resources, the name of his father, nadala-dala niya, at ngayon, nadagdagan pa siya ng isang puwersa, good for him. Tayo naman, tutuloy-tuloy tayo sa tao. Tutuloy-tuloy tayo na humarap sa tao, dumiretso sa tao. He added that it is up for the public to judge if the party that was founded to fight the former dictator is right in its decision to endorse his son for the presidency. Dumagoso and his running mate Doc Willie Ong, together with Action Democratico senatorial bets campaign again in Laguna today. Mayor Isko said the endorsement of the public is more important and he prefers town hall events where he can be physically closer to the public. Mas gusto kong nasa tao. 500, 3,000, 5,000, 40,000, 47,000 o 57,000 o 100,000. Basta wag lang yung kausap ko kahapon, kausap ko rin ngayon. Dalawang bagay lang yan. Niloloko mo sarili mo. Nagbitiw na bilang chairman at miyembro ng Partido Demokratikong Reforma si Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ni Senator Lacson ang kanyang resignation sa partido at ngayon ay isang independent candidate na lamang para sa darating na May 2022 national elections. Ayon kay Lacson, inabisuhan siya kahapon ng presidente ng Partido Reforma na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na may ine-endorso ng ibang presidential candidate ang kanilang slate sa Davao del Norte. Iginiit ni Lacson na bilang elected chairman at itinalagang standard bearer ng partido, naniniwala siya na tama lang na maging bahagi siya sa ganitong mga desisyon. Gayunman, nilinaw nito na wala siyang anumang sama ng loob sa kanyang mga dating kasamahan sa Partido Reforma. Sa kabila ng pangyayari, nanindigan si Senator Lacson na tuloy pa rin at wala siyang planong iatras ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. After 2 days, 2 araw makalipas, mag-declare ng support ang PDP Laban Administration Party. Ano ang nangyari? Well, tulad ng sinabi ko, 2 araw pagkatapos formal na mag-declare ang partidong PDP Laban ng administration ang tinuturing na pinakamalaking political party sa ating bansa, ay ano ang nangyari? At ito po ang nakikita ko sa mga observation. Ano yung nangraling mga magkasunod sa lalawigan ng Cavite, General Trias, at saka po sa Quezon Province. Dito lang ho yan sa Luzon. At nakita natin po yung matinding suporta ng tao. Bilang pagpapatunay, ito nga, yung motorcade na ginawa. Talaga naman, nakay na pa yan, ang haba-haba yan. Sa Quezon Province po yan. At walang katapusan ng haba ng tao, dami ng tao. Ito yung sinasabi ko dahil nga pagka gumalaw ang political party ng administration na mga member dito ay mga incumbent local official, mag-iiba talaga ho ang galaw. Mag-iiba, lalong lalakas, lalong dadami. Ayan ho. Yan po yan eh. Kahapon lang po yan, ng galawan na yan. So, walang tigil na ikot ng maraming tao. Dahil nagsama yung Marcos, Sara. Minsan lang ho sila magkasama, maliban ho sa malaking mga rally tulad doon sa Cavite at ngayon kahapon niya ay dyan sa Quezon Province. Ito may mga taong yan. Sa gitna ng araw, napakainit na araw, non-stop. Dahil gumalaw yung Suarez family. Ano ba yung Suarez family? Ayun po yung pro-administration. Okay? Ayan ay kakampi ng Lakas CMD at saka ng PDP Laban, ng Duterte administration.
O ano nangyari? Yan ho yung pagpapatunay sa sinasabi ko madalas at doon sa ibang mga video. Pag ang political party ng administration ay nag-declare ng suporta sa isang particular candidate, mag-iiba ho talaga. Lalong lalakas. Kasi nga yung mga local official, member ng partido, at yan ang mag-oorganisa. Yan ang gagawa ng paraan kung paano lumakas ang kampanya ng local and national. So sa 2 araw na magkasunod, Cavite at Quezon Province, nakita na ho natin. Nakita niyo to? Ayan o. Ilang kilometro yung motorcade na yan kahapon. Non-stop ang mga tao nasa kalye, napakainit ha. Yan ay inorganize ng local. Inorganize ng mga local candidate at followers, supporters ng BBM Sara. Nag-iiba ho lalo talaga ang dami ng tao pag magkasama yung dalawa eh. Kahapon dumating din ho si Sara dun sa stage. Nagsalita nga siya at nagpakilala lahat-lahat. Iba. Ayan o. Kaya na ko pang pinapanood yan. Kahapon ko pa pinapanood yan. Sabi ko, ano ba ito? Wala nang katapusan yung lakad ng yung motorcade na ang mga tao ay nasa unahan, nasa likod, nasa harap. So, ganun. Walang tigil eh. Kaya sabi ko sa inyo, yung 60% na rating ni Marcos at 53% ni Sara, lalo pang tataas yan dahil nga sila ay magiging official na kandidato na ng gobyerno dahil ang PDP Laban ay administration party. So, tingnan ninyo sa mga susunod na araw. Ngayon, kung saan man sila pupunta. Buong Pilipinas na yan. Kasi ganyan po ang politika. At alam ito ng mga oposisyon. Kaya nga kahapon, kamakalwa, nakita mo yung mga statement ng mga oposisyon. Diba? Dismayado sila. Nanlulumo sila. Alam nilang napakabigat ng laban nila. Tapos ngayon, lalong tumindi kasi nga administration party na, administration candidate na officially, yung BBM Sara. Dati si Sara lang eh. Dahil yun ang unang idiniklara noong January. Ngayon, si Marcos isinama na. Nakipagkita pa sa Malacanang. Hindi ho edited yung picture na lumalabas. Kasi yun ang ugali ninyong mga oposisyon. Nag-i-edit kayo ng mga video at picture kaya binibintang nyo kay Marcos. Ayun, totoo pong nagkita si Marcos at saka ho si Pangulong Duterte sa Malacanang noong isang gabi. Kaya yung naglabas sa mga picture, totoo yun. Hindi po edited yun. Nauna sinabi ni Mayor Sara nagkita tapos kinabukasan naglabasan na nga yung mga picture. So, ayan. Ayan o. Kita nyo ito. Ayan o. Hindi na halos makagalaw yung sasakyan. Puro tao na. Pagkatapos ng motorcade na yan, nagpunta sa isang malaking lugar na puno ang tao. Okay, baka palabasin na naman nyo, fake. Hindi, ayan o. Paano bang fake yan? Gumagalaw yan. At saka nakapula at green yan eh. Quezon Province po yan. So, wala na. Ang tindi na ho yung, lalo pa yung lalakas at lalo pang, dahil pag gumalaw ang local candidates. By the way, ang local na kandidato, maisingit ko lang po ito, magsisimula mamayang hating gabi, madaling araw, bukas na yan. March 25, Friday, magsisimula na ang 45 days campaign ng ating mga kandidato hanggang 8 na yan. So 47 days na lang halos ang natitira sa eleksyon, kampanya. At pag itong mga local candidate na ito ang nag-organisa, yung congressman, governor at mga mayor, at suporta kay BBM at Sara dahil sila yung member ng PDP Laban, mas matindi yan. Kaya inuulit ko, naintindihan ko yung kalungkutan ng oposisyon. Na ang laki ng epekto. Naghahabol na nga sila, tapos sinuportahan pa ng gobyerno yung leading candidate, ay talagang napakahirap. Parang si Marcos ay nakasakay sa fighter jet na napakabilis ng lipad. Ito namang mga kalaban niya ay nakasakay sa commercial airlines. Yung iba nga sa chopper pa nakasakay. Paano kayo aabot? Ganun na ang description natin. Huwag kayo magagalit. Kanya-kanya tayo ng interpretation, opinion, paniniwala sa mga nangyayari. At yan na po ang nangyayari na after 2 days, inuulit ko. Lalo na ho habang papalapit. Tandaan niyo sinasabi ko, pagdating ng April, next week April na, kalagitnaan ng April, hanggang papasok na yung katapusan ng Abril, tapos ilang araw na lang eleksyon na, nako, lalo na po yan. Walang kwenta yung init ng panahon. Mas mainit po yung suporta ng tao. Dahil nga yung inuulit-ulit ko at ulitin ko, gising na ang mga Pilipino ngayon. Nagsawa na sa ilang dekada na nasiraan, ilang dekada na ng paninira, ilang dekada na ng pamimersonal sa mga Marcos. So, yan ay yung mabigat. Kaya ngayon, totoo yung mga report na yung mga senior citizen ay inaaway na kailang mga anak. Kasi ngayon, nung araw, pag ang senior citizen nagsalita,
na ito yung kandidato ng buong pamilya, ganon. Ngayon nagkakahiwa-hiwalay na. Yung mga kabataan ay naniniwalang naging propaganda lang ng kalaban yung mga paninira. Kaya pati sa buong pamilya, sa loob ng pamilya, nagkukontrahan na sila. At maraming pamilya na magkakaiba ang paniniwala. Yung iba ay opposition, yung iba ay sa administration party. Tinuturi ko kasi yung administration candidate na yung BBM Sara kasi nga, ang PDP Laban ay administration party dahil ang chairman dyan ay si Pangulong Duterte. So ayan ho yung mga nangyayari. So abang nyo, marami pa. So ingat lang, good luck sa mga local candidate na magsisimula bukas, Friday dito sa Manila para sa kailang opisyal na kampanya. Itong mga nakaraan, operation pakilala pa lang Bukas po talagang kandidato na sila opisyal So galawang matindi na ito. Local and national candidate, bukas sabay-sabay na ito. Kaya mas interesting, mas mainit na isyong pampolitika. Titindi pa ito habang papalapit ang oras at araw ng Mayo 9.